Hello everyone and welcome to Kaji's channel. So sa video na to, pag-uusapan natin ang basics ng zero. So isang feature ng zero ang pag-uusapan natin ngayon, and kung interested ka, please keep on watching. Until the end, do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. As a bookkeeper, hindi natin maiiwasan na may mga transaction na ipapa-reclass si client na, for example, from computer and software, papa-reclass niya as software subscription. Okay? So ngayon, kailangan natin siyang i-reclass. Paano kung sobrang dami ng transaction? Iisa-isahin mo ba siya na i-reclass dito sa bank? Or sa invoices or sa bill? Siyempre hindi. So, meron tayong tinatawag sa zero na find and recode. So, sa find and recode po, meron tayong option to reclass a transaction sa tamang category niya. And kaya niya mag-reclass ng 200 transactions ng isang reclassan lang. And then, kung 1,000 naman, syempre, by 200 lang yung kaya muna niyang i-process. So, next muna lang yung next batch, okay? So, add a condition tayo. So, again, accounting, find and recode. So, close natin to kasi hindi naman natin kailangan yan. And then, find and recode. Tapos, ngayon, kailangan mo lang mag-a-add ng condition. So, find transaction lines that match all or any. So, ako, laging all of the following conditions. So, ang unang condition ay depende sa'yo. Ako, ang ginagawa ko, account is, kunwari, ang i-reclass ko is yung travel national. Okay? Anong date? Okay? And then, kung gusto mo pang maglagay ng ibang condition, pwede naman. So, may type, may status, may account, may bank account, may date, may reconcile between transaction total, tax rate, entered by contact, etc. Okay, so, ako, ganito lang madalas ginagawa ko. Travel, yung account at yung date. Kung meron naman akong kailangan pa na tax rate, pwede rin. And then, isi-search ko lang yan. Okay? So, ngayon, makikita mo dito na meron ng iba't ibang transaction dito. Pero alam ko na lahat ito, sabi ni client, ay kailangan daw i-record as parking fee. So ngayon, kailangan ko siyang i-reclass. So ang gagawin ko, click ko lang all dito. Or halimbawa, meron akong sure na, ay hindi to. Break pass. Okay, dito. Parking. Parkside, Central City. Okay. And then, taxi services, hindi siya parking. Okay? So, ngayon, ito yung sinasabi ko kanina na pwede mong iselect lahat or pwede mong tanggalin yung hindi mo naman kailangang recode. So, ngayon, alam ko and sure na ako na ito lahat ay parking na. Click ko lang yung recode. And then, sa contact, di ko na binabago yan kung hindi naman kailangan. Pero kung kailangan mong baguhin, pwede mong lagyan yan. Account is, lalagay ko na dito parking. Hindi ko rin babaguhin yung tax rate, pero kung kailangan mong baguhin, pwede rin. And kung kailangan mong mag-add na region, pwede rin. Okay? So, ngayon, ito lang. And then, i-review ko, i-confirm ko, and mawawala na siya dyan. So, kapag sinerch ko ulit, same condition, search, makikita ko na ang natitira na lang is ito na lang. Okay? And then, ganun lang kadali mag-find and recode. So, try natin puntahan yung parking at tingnan natin kung nandun na nga siya. So, andyan na siya sa parking fee na category. So, ganun lang kadali mag-find and recode dito sa zero. And kung gusto mo siyang i-try, meron dito iba't ibang klase ng
transaction, merong contact, may invoice number, may entered by, may transaction total, reconcile between, and lahat yan ay pwede mong magamit in the future in case na may kailangan kang i-recode na sobrang daming transaction. So sana marami kayo natutunan sa video na to, and if you want more videos like this, just let me know sa comment section and Kaji will try to create more videos for you. I'll see you again sa next video ko. Bye!